Good morning, brilliant people. This is Jobert Bergazzi, and welcome to Jobert Talks. In today's video, let's try to answer this question because I think a lot of you is ganito din po ang concern ninyo pagdating ninyo dito sa Taiwan. It's like, kailan nga ba magsisimula ang pagbilang or pagpatak ng inyong sahod here in Taiwan? Kasi sabi ni teacher here, is it paid po yung first month niyo kahit mag-training, orientation pa lang po kayo? Okay, ganito yun mga my dear. Kung ano yung date na naka-reflect doon sa kontrata ninyo, yan po talaga yung starting date na magsasahod kayo. Supposedly, okay? However, may mga instances kasi mga my dear na yung pagdating nyo dito sa Taiwan is late po siya. Kasi alam nyo naman po ang process natin sa Philippines, medyo napakahirap po nating ipaglaban. Okay? And then sometimes din po, yung atin pong employer dito sa Taiwan, hindi po sila ganun ka-experience sa pag-hire ng isang foreign teacher. So ibig sabihin nito, kailangan nyo siyang i-train or tulungan. Kasi yung experience ko before, ang ginagawa ko, nagtatanong ako sa ibang mga foreign teacher, and ako mismo po ang nag-i-inform sa aking school what to do next, where to go next. Parang ganun. Kasi sometimes hindi po nila alam kung ano po yung gagawin nila sa ating application. But I don't know sa panahon ngayon, kasi that was 2022, so medyo hindi pa sila ganun ka-expose sa mga Filipino teachers. Pero I think ngayon, ang dami na pong school na nakakaalam kung papaano po nila i-handle ang kanilang foreign teacher from the Philippines. So baka hindi na po ninyo maranasan. Basta po, ang pag-start po ng ating sweldo is kung kailan po tayo unang nakapasok sa school. Kasi yung sa akin nung time na yun, kasi nag-pandemic yun siya, and then nag-quarantine kami, yung na-experience ko is yung nasa quarantine hotel pa ako, hindi pa po counted yun. Hindi pa po pumapatak yung sahod ko nung time na yun. So yung binilang po nila, yung una ko talagang pagpasok sa gate. Kahit hindi pa ako nagtuturo sa isang linggo na yon, kumbaga gumagawa lang ako ng mga materials at saka nag-observe lang ako, yun po ay counted na kasi pumapasok na po ako sa school. Okay? So yun po siya dapat. Kaya remind ko po sa inyong lahat, once po na naka-reflect na po doon yung inyong date, kung kailan po magsisimula yung inyong contract, dapat po ilaban nyo po talaga na makarating po kayo dito sa Taiwan before the start of your contract. Kasi sayang po, for example, makakalagpas po kayo ng 2 linggo. Nagsimula ang contract nyo sa araw na ito, for example, November 9th. Tapos nakarating kayo dito mga November 25th, mga ganyan. So yung mga panahon or yung mga araw na wala pa kayo dito, hindi pa po siya counted. Wala pa po kayong sahod nun even if nag-start na po yung kontrata ninyo sa time na yan. Okay? Kaya dapat talaga on time kayo makarating here in Taiwan, pero kung hindi man ninyo magawa yon, anyway, the following contract is hindi na po mahirap. Magsasacrifice po talaga tayo sa pinakaunang contract natin kasi hindi po natin kontrolado. Sometimes kasi may mga mangyayari sa Philippines kaya hindi natin magagawa. Lalo na ngayon mga my dear na ang dami-daming nangyayari sa Philippines ngayon. Mga environmental problems and all. Yan po ay isa sa dapat nating i-consider. No? Kasi hindi naman pwedeng ipagpatuloy nila yung mga transaction nila while ito yung sitwasyon ng ating bansa ngayon. So most probably, magkakaroon talaga ng a little bit na delayed yung ating pagproseso ng mga documents, no? Kaya dapat ninyong paghandaan yan. But again and again, that's part of the process. Pinakaunang contract nyo lang yan may experience kasi the following year, madali na lang po ang lahat. Super, super dali na lang po. Kasi lahat po ng gagawin ninyo, dito na po siya lahat sa Taiwan. Okay? So sana po malinaw, yes po, kahit po nagte-training pa po kayo or ino-orient pa po kayo ng school or sabi ng school ninyo na mag-observe ka muna, pag-aralan mo kung paano ituro, tapos gumawa ka muna ng mga teaching materials mo, sa first week mo dito, yes, bayad na po yan kasi pumapasok na po kayo at nasa school na po kayo. The moment na welcome na po kayo ng inyong school, yan po yung pinakaunang araw na nagbibilang na rin po sila or pumapatak na rin po yung sahod ninyo. Okay? So, that's how you're going to count your salary. Huwag mong ipaglaban yung mga araw na
hindi ka pa nakapasok sa school kasi hindi po talaga yan counted. Sana po malinaw po sa inyo lahat. Okay? And then sa pag-end naman po, sa pagtatapos ng ating contract, kahit po, for example, kasi ganito yun usually natatapos po ang ating school year dito, pinakahuling araw ng June. Okay? June 30. Ganun talaga yung pinaka-end ng school year here. Now, yung ating contract kasi, lumagpas yan siya sa July. Mga first and second or third week of July. Sometimes umaabot ng third week of July. So yung mga araw na yun, kahit wala ng estudyante, bayad ka po sa mga oras na yun. Kasi part po siya ng kontrata mo. Dapat talaga you have to be aware of that. Okay? So kahit wala na pong klase, pero because nasa contract mo na ang end ng contract mo is July, ipagpalagay natin 25th of July. So first day and until 25th of July, bayad ka po niyan kahit wala pong pasok at wala pong estudyante. Okay? So yun po ang basis natin dito sa pag-check ng ating mga sweldo. Yung start date and then the end date of our contract, bayad po tayong lahat diyan. No? Mag typhoon, may mga holidays or ano man po yung ma-experience natin within that time frame, bayad po tayo diyan kasi pasok po siya sa ating contract. Okay? So that's how you're going to count your salary here in Taiwan. Thank you. Bye-bye.